Okay, dito tayo ngayon sa starting problem. I-share ko ngayon. Okay, start. Sapa. PS. Sapa. Wala. Kapyos. Okay, paklasin natin yung starter. Kapiyos yung starter. Hindi ko makapit. Dumudulas lang. Kaya kailangan natin baklasin. Tingnan natin. Natin baklasin yung starter. Kalasin muna natin yung baterya. Yung starter nya. Tuturo ko sa inyo kung ano yung papalitan natin dito sa starter na ganun ang tunog. Kalasin muna natin. May dalawang 22mm yan na bolt. Ayan o. Okay, ito na. Kakalasin na natin yung papalitan nating pyesa. Ito yung babaklasin natin, itong Bendix drive nya. Kasi ito yung problema dito na kumakapit siya sa flywheel pero hindi niya kayang ikutin. Kumbaga dumudulas siya, kumakalpos. Nakakagat yan sa flywheel pero hindi kayang ikutin. Nagpe-freewheel siya dahil dito sa Bendix drive nya. Itong may umuusli na gear na to. Ayan, babaklasin natin. Titingnan natin kung ano nangyayari sa loob, kung ano yung nasira. Okay, paluin natin kung ano, kung kumakalog. Kaso ayaw bumuka, kailangan sungkitin ng flat screw. Okay, ito na. Pag tinignan mo parang okay lang, di ba? Kala mo normal lang. Kala mo walang damage. Yung papakita ko sa inyo mamaya kung bakit ganun siya. Tingnan natin tong ano niya, kung may ingay or wala. Okay, wala naman. Maganda naman yung ikot. Matining, walang kalampag. Tinitesting ko pala to, itong pang-test ko pala ano to. Pang-start ko yung charger. Ayan. Ay, wala. Pukpuk lang. Ayan, ito, yun. Yung problema, kaya umangat pala oh. Kaya pang lumabas. Ayan, lumabas din. Okay, ayan siya oh. Dapat hindi mo nakikita itong laman nya, dapat nakasarado yan dyan. Kaso lang, kaya ito yung dahilan kung bakit kumakalpos siya. Kasi may bearing yan na one way lang siya. Yung pag inikot mo sa kabila kumakapit, pero pag binaliktad mo yung ikot is free wheel siya. Hindi siya kumakapit. Itong Bendix nya. Para itong natawag na clutch sa ano ya, clutch bearing. Ayan sa loob. Ayan, nakaangat dapat ito, hindi nakaangat, dapat nakadikit to rito. Basag na eh. Ayan, dapat sarado yan dyan. Ayan, naglalaro na siya oh, natatanggal. Kaya pag binira siya ng fork, wala na, hindi na siya makakapit yung bearing. Hindi
sira yung ano niya, one way bearing. Ay kumakalpos eh. Ay lumabas na yung isang ano niya, roller coaster. Ngayon, gagawin natin dito is papalitan na natin to ng buo. Bibili tayo ng buo nito. 2 hours later. Ayan na yung pyesa nating, ayan, Bindix drive. Yan yung sira. Kaya ayaw tumuloy yung ikot na makina. Palo siya pero ayaw matuloy. Ngumangaw lang siya. Gumaganon siya. Yan. Kasi yung isa, kumulas yung dito niya. Yan, tingnan mo to, nakapix. Diba? Kanina yung isa is naatras ito. Bumababa hanggang dito. Kasi yung one way bearing niya naglulos na, kaya siya nagbabasyo yung ikot. Bubuuhin na natin para maikabit na natin to. Okay, lagyan natin ng grasa to, lagyan natin ng konti. Ayan, lagyan natin ng konti. Ayan, para pampadulas to, pampahaba ng konting buhay niya. Okay, panoorin nyo na lang guys, para sana may makuha kayong idea kung paano natin nire-repair tong starter na ganitong klase. Ayan, yung mga symptoms kung bakit ganito yung sira. Okay, pa-like and share naman sa YouTube channel natin, pa-subscribe na din. Sana may makuha kayong tip dito, tsaka idea kung paano natin nire-repair tong ganitong starter. Tapos ganito yung mga symptoms niya, bakit ito yung sira. Okay, papasok lang natin tong cover niya, pero mukhang ayaw pumasok. Mukhang kailangan ng medyo malakas na pukpok. Hindi, dahan-dahan lang naman to, kasi hindi naman to malakas yung pukpok ko. Tama-tama lang to na makalubog siya, kasi hindi pwede lakasan to kasi aluminum tong housing niya. Ayan, kabit na natin tong tornilyo niya ngayon na 10mm. Okay. Ito yung pinakalock niya, yung 4 na 10mm na bolt. Ayan. Kung may mga unit kayo na ganito, ganyan lang magpalit ng Bindix drive nya. Okay, nakakabit pala to sa 4HF1 na makina. Okay, Isuzu Elf na 4HF1 yung makina. Yan, higpitan lang natin to. Kailangan yung paghigpit natin dito is tapatan, tapos dahan-dahan. Halos sabay silang lulubog. Halos isasabay mo sila na higpitan. Ayan, hindi pwedeng kabilang side muna itudo mo, kasi yan, gigiwang, kakalang. Pag na diretso mo higpit yan, maaari siyang mabasag kasi aluminum lang katawan. Ayan. Ito na, ititis na natin. Ayan. Okay, pumapalo na. Ayan, malakas na. Malakas na yung ikabit na natin. Madali na tayo ikabit ngayon kasi ayan ng ulan. Nag-aambon-ambon na guys. Ayan. Pero hindi ko to nakabit ng diretso ngayon kasi inabutan na tayo ng dalimuos ng ulan. Okay. Medyo mahirap ipihit yung wire nya dito sa ilalim. Makapal yung positive wire nya papunta sa battery. Okay, nakabit na natin, no? Kabit na natin yung baterya nya. Kasi nabutan na tayo ng ulan. Ayan, no? Kita nyo may basa-basa pa yung gilid ng makina.
nakabit na natin yung starter nya. Ngayon papaandarin na natin kung talagang gumana dito sa katawan, kung kaya niya na paikutin, kung hindi na ba kumakalpos, hindi na dumudulas, hindi na nag-pre wheels. Okay, ayan. Okay, ayan na, nakita nyo naman umandar na. Ibig sabihin yun talaga ang sira. Ayan. Okay, umandar na yung makina natin. Papatayin natin kasi yung patayan nito is manual na. Tapos start natin ulit. Ayos na. Okay. Okay, patayin natin. Tapos start natin ulit. Ayan. Okay na guys.